Tatlong klase ng edukasyon na huwag dapat mawala sa mga kabataan. Una ay ang parental education, pangalawa, ang secular education, at ang pangatlo, spiritual education. Napakahalaga ng parental education pagkat ito ang isa sa magiging pundasyon ng mga kabataan. Nakapaloob diyan ang wastong gabay, wastong pangaral, at wastong disiplina ng magulang. Dapat ang parents ay may sapat na panahon para gabayan, patnubayan, subaybayan ang kanilang mga anak at turuan sila ng tamang pag-aasal at wastong pamumuhay. Kapag ka ang parents ay kulang ng panahon para gabayan ang kanilang mga anak, diyan na papasok ang pagkakataon ng kaaway para influensyahan sila tungo sa mga masasamang gawa. Dahil walang panahon ang parents, ang may panahon sa kanila, ang barkada nila, para sila ang magiging influensya sa mga kabataang ito. Dahil walang sapat na panahon ang kanilang magulang sa kanila, ang may sapat na panahon sa kanila ay ang kanilang barkada. Sa madaling salita, mas marami ang time nila sa barkada kaysa sa panahon ng parents na magbigay ng mga aral sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit nagiging pariwara ang maraming mga kabataan. Hindi lamang sapat na panahon ng parents, kundi maging ang sapat na pangaral sa mga kabataan. Hindi puro galit ang pinag-uusapan dito, kundi ang isa sa pinag-uusapan dito ay ang tamang pagtuturo sa kanila ng wastong pag-aasal. Dahil kung hindi mo sila tuturuan as a parents, ang kanilang mga kaibigan ang magtuturo sa kanila o ang mga tao sa paligid nila, ang environment nila kung saan sila napupunta, ang magtuturo sa kanila ng klase ng buhay na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Isa rin sa wag dapat mawala ay ang wastong disiplina. Alam natin na sa pamahalaan natin, sa gobyerno natin ay pinagbabawal ang disiplina, kahit ang simpleng disiplina sa mga kabataan. Pero maniwala man tayo sa hindi, tanggapin man natin o hindi maganda ang magiging resulta ng pagiging kulang sa disiplina ng mga kabataan. Ayon sa Proverbs chapter 23 verse 13, "Withhold not correction from children, for if thou beatest him with a rod, he shall not die." Huwag mong ipagkait ang pamalo sa bata, pagkat kung pinapalo mo siya, hindi naman siya mamamatay. Ibig sabihin ng Bible, kung ang pinag-uusapan ay disiplina lang naman, hindi ito makapagdudulot ng masama sa kanya, bagkus ay makapagtuturo sa kanya ng tamang pag-aasal. So proper discipline is very important for all children. Proverbs 23:13, "Thou shalt beat him with a rod, and shall deliver his soul from hell." Ang ibig sabihin ng Bible dito, maililigtas mo siya mula sa kapahamakan, pagkat ang tamang disiplina ay maglalayo sa bata mula sa maling landas. Proverbs 22:15, sabi ng Biblia, "Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him." Likas sa mga bata ang pagkakaroon ng mga kung ano-ano mga kalokohan pumapasok sa kanilang mga pag-iisip. Pagkakaroon ng mga walang kabuluhang desisyon, pagkatunay nga na sila'y nag-aaral pa lang ng mga bagay na dapat nilang tahakin. Kaya't napakahalaga ng wastong disiplina, pagkat ang wastong disiplina ang maglalayo sa kanila mula sa maling landas. Pangalawa, ang tinatawag na secular education. Napakahalaga na magkaroon ng edukasyon ang bata sa secular kasi isa ito sa huhubog sa kanya tungo sa pag-aabot niya ng kanyang mga pangarap. Ang edukasyon ang tutulong sa kanila na magkaroon sila ng magandang hanap buhay kapag sila ay nakapagtapos. Isa rin sa hindi dapat mawala sa paaralan ang proper discipline. Ang problema, inalis na ito ng ganap ng ating government at sa batas ng ating pamahalaan ngayon ay pinagbabawalan na ang mga paaralan, mga teacher na magdisiplina ng mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ang lalong napupunta sa hindi magagandang pag-aasal o pamumuhay. Kasi ang nangyayari, mabait sila pag galing sa bahay o pag nandun sila sa bahay pagkat natatakot sila sa kanilang parents. Pero paglabas na ng bahay at pupunta sa paaralan, doon na nila ginagawa ang kanilang mga kalokohan. Bakit? Dahil ang paaralan ay wala ng proper discipline. At pinagbabawalan na ang mga teachers o ang paaralan na magdisiplina ng mga kabataan. Dahil sa pagkakulang o pagkawala ng proper discipline sa mga paaralan, ang mga kabataan hindi nakakagawa ng kanilang kalokohan sa tahanan, ginagawa nila doon sa paaralan. Sa panahon natin ngayon, hindi na pwedeng magalit ang teacher o hindi na nila pwedeng pagalitan ang mga bata. Madalas sinasabi ng parents, may sakit sa puso ang anak kaya huwag dapat sigawan, huwag pagsabihan ng masama, huwag pagalitan. Minsan naman kapag inutusan ng trabaho o binigyan ng trabaho bilang disiplina ng kanilang ginagawa, ang sasabihin, hindi sila pumunta doon para magtrabaho o maglinis ng CR o ano ba, maglinis ng paaralan, kundi nagpunta sila doon para mag-aral. Kaya ang resulta, yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, nagiging salot sa lipunan. Pangatlong education ay ang spiritual education. Napakahalaga ng spiritual education sa buhay ng mga kabataan. Hindi lang sila, kundi maging ang mga matatanda. Pero isa ang mga kabataan sa napakahalagang magabayan ng spiritual na gabay. Ayon sa Kawikaan 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it."
napakahalaga na mula nung maliit pa ang isang bata, ay nadadala siya sa presensya ng Diyos. Natuturuan ng pagkatakot sa Diyos. Natuturuan ng mga pangaral ng Diyos. Pagkat ito ang magiging matibay na pundasyon ng kanyang pamumuhay. Kapag ka ang tao kasi o ang isang bata kasi ay rooted sa tinatawag na spiritual education, maaring kahit wala man ang presensya ng kanyang parents, wala man siya sa presensya ng iba tulad ng mga teachers na magtuturo sa kanya o sasaway sa kanya, dahil mayroon siyang pagkatakot sa Diyos, saan man siya pupunta, ay hindi niya gagawin yung bagay na alam niyang mali sa mata ng Panginoon. Kaya't napakahalaga po ng spiritual education na dapat huwag mawala sa buhay ng mga kabataan. 3 kinds of education na dapat sikaping maibigay sa mga kabataan: parental, secular, and spiritual education. Ipagdasal natin na tayo'y tulungan at gabayan ng Diyos upang tayo makapag-produce ng mas kapaki-pakinabang, responsable at productive na bagong henerasyon. God bless.